Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ng mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to. Lahat nagulantang sa pasabog ni Ted Filon, PBBM Tambalisan nasupalpal. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan mula po rito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito na nga mga kababayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Kaya please, parang awa nyo na itigil yun ang pagnanakaw nyo sa pera ng bayan, ang pagwawalda sa pera ng bayan, dahil sa halip na mapunta ho sa gantong uri nga ng mga, di ba, proyekto, di ba, mawalang galang lang po. Hindi sinasamahan natin ng, hindi issue ito ng politika, katotohanan. Manawagan sana po, nakikinig sila, pero alam ko mga magnanakaw sa gobyerno tulog pa ngayon. Tulog. Dati, mild na mild lang ito magsalita. Ngayon, nakikisali na rin si Mr. Filon sa mga kabulastugan ng gobyerno ito. Pakita natin yung sinasabi ni Mr. Ted Filon. Patunay lang ho na napakaraming Pilipino naghihirap ngayon. Kaya dapat makonsensya kayo kapag nagwawaldas kayo sa pera ng bayan. Sorry po, hinahaluan Sa ko ito inyo. na hindi ito politika. Ito ay katotohanan. Napakaraming pamilyang Pilipino. Naghihintay lang po ito ng puhunan. No? Magkano sinimulan nito? Pero nakita ho nila pagtatagumpayan nila. Kaya ho, please, parang awa nyo na itigil yun ang pagnanakaw nyo sa pera ng bayan, ang pagwawalda sa pera ng bayan. Dahil sa halip na mapunta ho sa gantong uri nga ng mga, di ba, proyekto, di ba, mawalang galang lang po. Hindi sinasamahan natin ng, hindi issue ito ng politika, katotohanan po ito. Sa laki ng pera ng gobyerno. Sana man lang po may mga ganitong uri. Programa. Oho, nagbibigay ho ng break sa mga tulad nila. Na hindi mo na kinakailangan pa magpunta ng Maynila para maghanap at maging laborer. Doon sa kanilang kanayunan po, may pagkakakitaan sila. Opo, kaya yung pong ating panawagan sana po, nakikinig sila. Pero alam ko, mga magnanakaw sa gobyerno tulog pa ngayon. Tulog pa. Sabihin ko, Sige. tulog pa yun. Alright. Asa ka pa. That's coming from the mainstream, ha? Mainstream media, TV5. Ha? O, nagsasalita na din. O, so, mga kababayan, tayo'y natutuwa na marami na po ang nakikisama ngayon sa pagbuljak nitong mag-asawa at yung kanilang gobyerno. Kasi kami, magmula pa lang nung unang salbo ng Marcos administration, nung nasa ano pa tayo? DCXL. At doon pa nga, kasama pa ang butihin nilang kaibigan na si Mr. Vic Rodriguez na siyang kanyang executive secretary. At kinwestiyon pa natin ang kredibilidad nitong si Vic Rodriguez tungkol sa sugar. Inimbestigahan pa ito, pinapunta pa sa Senado at mukhang pinotektahan pa ito si Vic Rodriguez ni Ginoong Subiri noon. Kasi mayroong controversial thing that happened on the sugar. Kaya hindi ko malaman kung gaano ba kalinis talaga ito si Vic Rodriguez na makikisali ngayon sa oposisyon. Parang may nabalitaan ako, may tinatanong ka tungkol kay Vic Rodriguez. Ano bang napakaalaman natin doon? Well, nag-book launching si Vic Rodriguez. Book launching, ha? At dalawa lang naman ang tinanong kong question. Ano ba ang secret deal ni Marcos at ni President Biden ng Amerika? Pangalawa, nagdudroga ba talaga si Pangulong Marcos? Yun ang tinanong ko sa Okay. open forum na nandiyan naman sa internet kung gusto nyo mapakinggan. So, hihimayin natin yung mga tanong mo. Pero una muna, ano ba pangalan ng kanyang libro at mukhang binibenta na ngayon sa publiko? At mukhang tatakbo yata ito ng senador, nagpa-fundraising. Oo. Kasi klaro-klaro doon sa kanyang mga asta, doon sa rally ng mga tunay na oposisyon,
mga tao na lumalaban kay Marcos ay ang kanyang asta ay parang So yan mga kababayan, parang pinagdududahan pa dito si si Attorney Vic Rodriguez, no? Ha? Gaya nga rin ng sabi ko nung unang binanatan rin natin itong launching ng libro, di ba? May nag-vlog din ako nito eh. Naalala ko, sinabi ko na parang parang nagdududa rin tayo, di ba? Pero kasi kung ang sabi ko doon kung kakasuhan ng administrasyon or especially si First Lady, no? Itong si Attorney Vic Rodriguez, para sa akin doon ko palang makukumpirma mga kababayan na talagang may something, di ba? May something po talaga dito sa inilabas na libro ni Attorney Vic. Maaari pong ito talaga totoo, na nangyayari. Kasi marami rin naman tayong naririnig mga kababayan, no? Na ganung klase itong si Lam. Kasi doon sa libro, di ba? Ipinakita nila ko si General Macanas yung nagbabasa nun eh. Nako po. Ano kaya ang dito iba rin yung angulo nila dito, di ba? Pinagdududahan rin po nila si Attorney Vic Rodriguez no kung talaga bang opposition talaga siya. Ano ba ako talagang naniniwala naman ako na talagang opposition na po talaga itong si Attorney Vic. Kasi biruin mo mga karibyo natin sinibak na nga eh. Di ba? Nag-resign. Di ba? Nag-resign ba si Attorney Vic Rodriguez? Mga kababayan? Or sinibak? Yeah. Dahil nga po doon sa issue, no? Na ibinabato sa kanya. Ano sa palagay niyo po dito kay Attorney Vic Rodriguez mga ka-review natin Baka matulad po ito kay Ito, opinion lang po mga kababayan. Baka maging rin ito. Baka maging Senator Amy Marcos style. Pero yan ay opinion lang natin mga kababayan. Pero nakikita rin naman natin kung gaano po, no? Sincere itong si Attorney Vic Rodriguez, no? Gusto niyang manungkulan bilang kandidato pagka-senador or manungkulan sa bansa at tatakbong senador doon sa napansin ng mga karamihan. So, kaya nga siguro isa ito sa kanyang mga gimmick na magpalabas ng ano bang tawag nito? Libro. At anong pangalan? Nabasa mo ba? Yeah, the title Kingmaker. Ba? Pero mga kababayan, no? Kung iisipin mo, attorney rin naman itong si Attorney Vic Rodriguez. Kesa naman bumoto tayo ng mga bagong Pilipinas candidate, no? Like, alam nyo na, yung mga convicted, no? Yung mga nakulong na at mga mga trahidor, di ba? Dito na lang po tayo kaya Attorney Vic Rodriguez. Mukhang may mapapala pa ang taong bayan dito kay Attorney Vic Rodriguez. Kaysa naman po doon sa mga kandidato ng bagoong Pilipinas. Ikumpara na lang natin. Hindi talaga maiwasang maikukumpara mga kababayan. For example, Senator Lito Lapid, Senator Bong Revilla, sino pa dyan? Artista yan mga artista. Sino pa ba ang pwede nating may hambing dito yung dalawang yan mga kababayan. Di ba? Mas advantage na rin si Attorney Vic Rodriguez kaysa sa dalawang artista na ito. Sinasabi na nga natin nung mga nakaraan na wag na po tayong bumoto ng artista. Di ba? Kingmaker. Kingmaker. Ibig sabihin, ano bang ibig sabihin ng Kingmaker? Ikaw, nakabasa ka. Let me ask you first. Then I will make my guess what it means. Ang ibig sabihin ng Kingmaker ay ikaw ang gumawa ng paraan para ang isang tao ay maging hari. Okay. Anong klaseng hari? Di ba mayroon kang gimmick dyan? Yung hari na naging clown? Sabi ko nga sa kanila, hindi naman kayo nagsasabi na maglalabas kayo ng libro. Sana may pinahabol ako para sa introduction. That the clown, no, when he enters the palace, he does not become king,
Malacanang becomes a circus. Yan ho ay isang sawikain ng mga Turkish proverb. Okay. Oo. Pero ano lang natin, masuri lang natin itong sinasabing kingmaker. Kasi nakakahiya naman yun kung mag-claim ka na kingmaker at parang ididirekta mo doon sa issue na ikaw yung nagpanalo, ikaw yung gumawa ng isang tao na hari, di ba? So, at the outset, parang yun ang lumalabas doon sa kanyang libro na siya ang nagpanalo kay Marcos. Hinggil yan sa kanyang pagiging campaign manager noong 2022 elections. Mukhang inaagawan niya ng papel si Ginang Sara Duterte. Kasi ang dami nagsasabi na kung wala si Sara, hindi nagtakbong vice president, Marcos is nowhere to be found. So how can somebody claim that he is the one is So may point po mga kababayan, no? May point din po. Kasi si BP Sara nga naman ang nagpapanalo kay PBBM. Pero bakit kiniklaim niya, no? Kasi siya rin nga po ang manager. Parehas po silang may ano. May point. Siya ang manager eh. Oo, siya ang namahala nung panahong yun. Pero para sa taong bayan, diba? Si BP Sara po talaga ang nagpanalo kay BBM, diba? Oh. Pero para naman po sa kung talagang aanuhin mo talaga yung pangangampanya nila, no? Yung structure, yung manager talaga yung yung gumagalaw, diba? Gumagawa. Manager ka eh, diba? Parehas po silang may point, mga kabayan. At parehas din po silang trinahidor. Yun lang po yung point dun eh, Parehas po sila. Silang dalawa ang nagpapanalo. Pero parehas din po silang trinahidor. Nako po. Anong masasabi nyo dyan, mga kababayan? Kaya wag na po natin pagdudahan sa Atty. Vic Rodriguez. Ngayon, wawalain na po natin yung pagdududa na yan. Kasi parehas naman silang trinahidor eh. Ibig sabihin, parehas din po silang gagalaw ngayon para mabawi, no? Yung kanilang pinaghirapan. Ano ngayon kung tumakbo sa Atty. Vic Rodriguez na senador? Mas maganda nga yun. Kesa naman sa mga artista na wala namang alam sa batas, di ba? Attorney ito eh. Alam nito ang batas, mga kababayan. Kaya, di ba? Ayaw mo ba't sa hindi? Pag tumakbo po sa Atty. Vic Rodriguez at nandun siya, sa slate ni Vice President Sara Duterte or PRRD, ay sure ball na po yan. Kasi sino naman ang pipili na matalinong tao? Doon sa attorney or doon sa artista? Na walang, di ba? Ay nako. Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong reaksyon, komento o kritisismo patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion, alright? Maraming salamat po.